sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang yaring dakilan maran. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. At ang mga kasama natin ngayong nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Nilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili, na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito: "Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-aalipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami nang nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyusan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib, para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaias ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito:
Ipinasasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling, anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni paliligiran. Kung paano siya dumating, ganon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid. Ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos, makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Ingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Hallelujah, hallelujah, Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag niyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kay babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag niyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay.
at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Papaano po ninyo pinahalagahan ang mga bagay, lalong-lalo na mga tao na mahalaga sa buhay ninyo? Inaalagaan niyo po ba ang halaga ng mga ito? O pinababayaan po ninyo na baliwalain ito ng ibang tao? Kung pinababayaan po nating baliwalain ito ng ibang tao, baka nga hindi talaga mahalaga sa atin ang mga ito. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi dapat binibigay sa aso ang mga bagay na banal at sa baboy ang perlas. Ito po'y patungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita na tamang para sa lahat, pero ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi rin natin dapat ito ipilit, ibigay sa mga ayaw tumanggap. Mahalaga po kasi ang mabuting balita ang good news Ang pagmamahal ng Diyos, simula pa nung una, lalo-lalo na nang nag-culminate ito sa ating Panginoon Jesus. Hindi po ito basta tungkol sa kung sino lang na tao. Ito po'y tungkol sa Diyos. Hindi po ito basta pangkaraniwang impormasyon. Ito po ay salita, aral ng Panginoon. Ito po ang good news ng lahat ng mga good news. So much so na kung wala ang mabuting balitang ito, wala nang mabuting balita. Ito lang ang makapagbibigay ng saysay sa kahit anong mabuting balita. Ano mang mabuting balita na hindi nakakonekta sa Diyos, sa mabuting balita ng Diyos, hindi mabuting balita yan, maniwala kayo. Ganun po kahalaga ito. Kaya naman kahit ang utos ng Panginoon ay ipalaganap ito, hindi rin naman din dapat na ibigay, lalo na ipilit ito sa mga taong ayaw tumanggap at ayaw magpahalaga dito. Yan ang dahilan kung bakit ang sabihin ni Kristo sa kanyang mga disipulo na humayo sila, pinagbilinan din sila. At saan mang bayan na hindi kayo tanggapin, ang ibig sabihin nun ay hindi tatanggapin ang good news na kanilang dadalhin, ang mabuting balita ng Panginoon na kanilang sasabihin. Ipagpag ninyo ang mga alikabok sa inyong mga paa at lumipat sa ibang bayan. Huwag ipilit. Sapagkat kung ipipilit nga naman natin, baka hindi na ito mapahalagahan, mabastos pa ng kung sino man. Naranasan nyo na po siguro yung naglalakad kayo kung saan, lalong-lalo sa mall. Tapos may parang humaharang sa inyo ng mga agents ng produkto o ng kondo na nagbibigay ng mga leaflet. Pinopromote yung produkto or pinopromote yung kondo. Hindi nga po ba't may mga pagkakataon na parang namimili talaga, binibigay sa'yo. So parang lang wala nang masyadong usap, kinukuha mo na lang, napipilitan ka. Pero anong ginagawa mo pagkatapos? Diba, hindi ka pa nakakalayo. Tinatapon mo na. O kaya nilalamukos mo muna bago mo ibasura. Sayang ang papel. Sayang yung promotion. Kasi naman, pinilit lang. So in a sense, yun pang mga nagpilit na ahente ang may kasalanan kung bakit mo nagawa na ang kanilang produkto o leaflets at least na yan ay hindi pahalagahan. Ganon din ang pwede nating gawin kapag ipipilit natin ang mabuting balita, ang ating pananampalataya sa sino man na ayaw talagang tumanggap nito. Tayo pa mismo ang magiging dahilan upang ang ating pananampalataya ay hindi nila irespeto. Kaya huwag po natin gagawin yan. By the way, baka nagagawa na natin, hindi lang po natin alam. Halimbawa po, yung kapag kayo nagpapamisa, dahil may ibe-bless na structure o kaya lugar, o kaya ay may anibersaryo sa kumpanya, may okasyon sa pamilya, yung hindi pa nagsisimula yung misa, sasabihan nyo na agad yung pare, Father, pwede po ba mabilis lang kasi po may programa pa, na hinahabol po tayong oras. O yung kahit hindi ma-late si Father, kahit nga maaga si Father, na dapat ay maagang magmisa, di pa kayo magsisimula. Pero kapag nagsimula kayo, mamadaliin nyo siya. Yung kahit iba yung na-late, sa misa kayo, kukuha ng minuto na kinuha ng iba. Yung kahit mailagay sa gitna, sa huli, ang misa, kahit wala na halos magsisimba o kahit yung mga magsisimba ay groggy na, yung okay lang sa inyo. Yung mga masabing nagmisa lang, mairaos lang, nako, kung kayo po'y Katoliko at ginagawa nyo yan, mahiya naman kayo. Sapagkat kayo pa po ang nagiging dahilan para hindi igalang ng iba ang misa, para hindi pahalagahan ng iba ang misa, para hindi makita ng iba ang importansya ng misa. Kaya kapag
Ganyan ang sistema, alam kong may programa, tapos nakakasense na ako na maisingit lang ang misa, ay, hindi ko tinatanggap yan. Ngayon, kung natanggap ko na at nagkaroon ng ganyang eksena na para mairaos lang yung misa, alam niyo sinasabihan ko talaga yung mga nag-imbita sa akin, kahit sino pa sila, "Na po kaya tayo magmisa?" And then na-expect ko sa kanila, sa maayos namang paraan, ang kahalagahan ng misa, na dapat hindi namin tinatratong gano'n ang misa. Ngayon kung yan ay sa pakiramdam ko ay hindi nila tinatanggap at hindi nila gagawa ng paraan, ay magtampo na sila kung magtampo. Hindi ko sila minimisahan. Totoo. Sapagkat ayaw ko na ako pa bilang pare ang siyang magiging sayanhe na hindi nila pahalagahan o itrato ng mababa lang ang misa. The Eucharist is the source and summit of our Christian life. Dapat patunayan natin yan. Dapat sa atin una makita yan ang pagkapahalaga sa banal na pagdiriwang. At hindi na nga natin maipromote ang misa. Sisiraan pa natin ang misa? Ida-downgrade ba natin ang misa? Wag naman. So, wag po sana tayo maging dahilan ng hindi pagkapahalaga sa mga dapat nating pinapahalagahan sa ating pananampalataya. Which by the way, can also be applied sa ibang aspeto ng ating buhay. Halimbawa, ano pa ba mahalaga sa atin? Oras natin, pamilya natin, pagmamahal natin, pagkatao natin. Yan ang perlas ng buhay natin. Kung ang mga ito'y mahalaga talaga, ay huwag tayong papayag na ito hindi pahalagahan ng iba. Huwag nating ipipilit sa kanila kung ayaw nila ng pagmamahal natin. Kung hindi nila pinapahalagan yung oras na binibigay natin. Kung hindi nila mamahalin at papahalagahan ng pamilya natin. At lalo na kung ida-downgrade nila ang pagkatao, dangal natin. Huwag nating ipipilit sa kanila kung ayaw nila. Kung ayaw nilang pahalagahan. O kaya dumistansya tayo sa kanila. At lalong huwag tayong papayag na ang mga ito'y baliwalain nila o bastusin, i-disrespect nila. Tayo po mismo ang dapat unang magpahalaga sa mga bagay, tao, relasyon na tunay sa ating mahalaga upang ito ay pahalagahan din ng iba. Ngayon, kung hindi nga nila papahalagahan, kahit na pinapahalagahan natin, pinaninindigan natin, pinakikita natin, huwag nating ipilit. Kung ayaw nila ng mahalagang bagay para sa atin na gusto nating ibigay sa kanila, hayaan natin silang mawalan kaysa naman tayo ang mawalan ng pagpapahalaga. Hayaan natin silang mawalan, hindi tayo. Basta tayo, treasure natin ang mga bagay at tao at relasyon, lalong-lalo na ang Diyos na tunay na mahalaga para sa atin. Saan ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang na ito? Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may Alam magagawa ang kong Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo ko. pinanggagalingan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong mapanindigan ikaw bilang tunay na mahalaga sa buhay ko. Ang iyong aral, ang iyong turo. Gayon din naman, mapahalagahan kong ganap ang mga tao, ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa akin para sa kabutihan ko. Tulungan mo akong wag isakripisyo ang mga tunay na mahalaga para sa mga bagay na hindi ganong mahalaga sapagkat alam ko na ito'y pag-iisihan ko. At tulungan mo rin po ako na ito'y mapanindigan ko rin kahit sa ibang tao. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos.
Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Imposible yan. Hindi rin siya pumapayag na mawala ang halaga natin. Kahit na nagkakasala tayo, binabalik niya ang karangalan natin. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi niya tayo iniiwan. At yun ang nagbibigay sa atin ng iba yung kahalagahan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Inubos ka ni Kristo. Mahal ka ng Diyos. Pakatandaan, kung lalapit ka kay Jesus, kaya yung kawalan ng halagang nararamdaman mo, hindi yan gusto ng Panginoon. Huwag kang maniwala sa iba kahit sa sarili mo na dinedegrade ang pagkatao mo. Kung lalapit kay Jesus, basta magsikap lang, magpakabuti lang, sumunod sa kalooban ng Diyos para mas maramdaman natin ang halaga natin. Huwag nating ibaba ito sa kasalanan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon na magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot naman itong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumaman. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananatiligas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayo matulungan. Salamat po sa tiwala. Salamat po sa pagmamahal sa simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapatid. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dagisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintapis, pagsindang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin iniaalay ang pag-ibig na walang kapatid.